this world na nasa tamang pag-iisip gusto ng gera. So ang sinasabi ko, wag niyong i-box yung mga tao na tumatayo sa tama kasi walang mali sa pagtayo sa no to war. At walang mali sa pagtayo ng we are for peace. And we want peace in our country, we want peace in the region, and of course we want peace in the world. Cliché man siya, but that is the truth. And that is right. Yung mga dynamics na hindi ko naman maintindihan itong Amerika na lagi nang sasabi, we're democratic, we're for peace, we're democratic, we uphold the blah, 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 freedom, blah, 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 blah. And at the end of the day, they're financing countries to go lang sa gera. Bakit po? Kasi po, nag-i-earn sila sa gera. Kasi bakit? Yung mga binibigay, alam nyo, yung mga binibigay na pera na yan, na-approve ng Congress, ganito ang ibibigay sa Israel, ganito. Do you really think hindi binabawi ng ano yan, ng United States? Hindi naman yan free Utang yan, babayaran yan pag natapos na ang gera. Paano na lang kung lugmok na ang country tulad ng Ukraine? Kaya pa nilang bayaran yan? Siguro mga 50 to 100 years. Malulugmok palalo kasi babayaran mo yan Hindi naman yan free Lahat ng binibigay ng United States, hindi yan free, may kapalit yan at babayaran mo yan. Kahit dito sa Pilipinas, yung mga binibigay nila, huwag niyong isipin na lahat yan free. May kapalit yan. At ang pinakamasakit na kapalit sa Pilipinas, isang soberenya ng bansa. Yun ang masakit. Kapag ang soberenya mo na ang naiging exchange sa ganyang mga larangan at dynamics, parang sinabi mo na rin na sinuko natin ang ating independensya, di wala na. Wala nang Pilipinas niyan. Naniniwala po ba kayo sa timing ng mga nangyari kay Governor Mamba? Para di lang maputol yung thought ng ating balita. Oo nga Kanina ko pang umaga nabasa yan. At saka ngayong gabi lang, before ako nag-enter sa Zoom, na naipasa din ang balita na yan sa akin. Sa akin kasi ganito, bakit naman parang ito yung decision ng Supreme Court tapos biglang binago? Ano yun? Parang, ang akala ko kasi ang Supreme Court, pag nag-decide, yun na yun. Kasi pinag-aaralan naman nila yan At on the other hand, ang COMELEC, parang sa tagal naman, bakit ngayon? Parang daming, parang ang timing ng pagkaka-release ng mga decision at reversal ng decision parang nakakataas ng kilay. Kasi kahit ako, parang nagigit na kasi si Mamba sa lahat ng ang si Mamba kasi nagigit na sa issue ng EDCA dahil dalawang EDCA sites or bases nasa probinsya niya At saka din mayroon din issue na si Lara, yun si Lara, House Representative, may issue din siya dun sa mga Chinese students na nasa Cagayan, especially sa Tugigaraw, na sinasabi naman ni Mamba na hindi naman totoo. Tapos sinasabi din ng city ng Tugigaraw, pati ng higher education mga institution doon, and even, kasi pinanood ko ang press conference nila, sinusubaybayan ko yung issue. Hindi totoo yun, at saka walang ganun. Tsaka yung figures, bloated yon. At even the NBI, even yung mga concerned agency, nagpaliwanag na dyan. So parang out of the blue, dahil dito sa mga issues na to, out of the blue, may decision kaagad, sunod-sunod. Sabi ko, ano yun? May chilling effect yan sa iba pang mga tao na tumatayo sa mga issues na critical para sa bansa. Malinaw, parang hello. Sa akin, may sarili akong dito po sa Davao opinion dyan, City, pero hindi ko nagpasa po kasi ng resolution ang kanila pong City Council at ang laman po ng resolusyon ay kontra po ang mga taga-Davao sa war policy na gawin po siyang pulisiya ng pamahalaan, especially concerning in geopolitics. Ano po masasabi po ninyo na kahit malayo po ang Davao sa mga EDCA site, nanguna po ang City Council ng syudad na ito para po magpasa ng reso para ipanawagan ng no to war sa national government? Oo, ako'y kinukongratulate ko po ang Davao City, at especially yung council ng Davao City na nag-issue sila ng resolution, at kung nakita ko rin yung photo nila, may t-shirt pa sila na no to war. Kasi silang kauna-unahang
city or council, city council na tumatayo doon sa polisiya talaga na no to war. It's constitutional. Kasi yun naman talaga dapat tayuan. So ako po'y natutuwa at ako po'y kinukongratulate ko po kayo at sana naman no sundan ito ng iba pang mga city council sa across the country. Kasi ito na may nakakabuti at ito talaga dapat ang polisiya ng ating bayan at ng current government. Pero parang taliwas ata ito sa sinusulong ng current government eh. So ako kanina talaga natuwa ako. I mean, sabi ko nga, ang Davao talaga ngayon ang tinatawag mong prime mover sa alam mo yon, sa pagtataguyod kung ano ang dapat at anong nararapat para sa bansang Pilipinas. Ang Davao yun eh. Ang Davao City specifically. Pero Prof, di ba concerning hindi naman nila kung layo sa EDCA sites, parang di ba? Alam pa namin, Davao kami, layo namin Mindanao eh. Kung magkakaroon man ng mga gulo, tsak mauuna dyan sa norte. For some, dyan sa Visayas area, kung saan yung mga EDCA sites. Pero alam mo yun, sa panayam namin kanina kay Konsehal Tech, for ano ang gusto nila, as a nation, yung kanilang panawagan na kailan pa ba tayo mananawagan? Yung may gera na, ngayon pwede pa nating i-avert at pwede pa nating pukawin o ibahin yung pananaw ng national government through concerted efforts ng mga mamamayan. Kaya nga yung sinasabi ko, hindi mo kailangan maging malapit sa EDCA sites o hindi mo kailangan maging malapit sa mga base militar ng ng Amerikano na naka-spread out, especially sa Luzon, Northern Luzon, para ka manawagan ng no to war. As early as now, na hindi pa nangyayari, panahon po ito para manawagan na wag. Kasi kapag nandyan na yan, wala ka nang magagawa. Ang magagawa mo na lang is tumakbo at tignan kung saan ka pwedeng pumasok para hindi ka tamaan ng shells galing sa mga missile whatsoever. Kaya nga kami kanina din, naglunsad kami ng coalition no to US BBM proxy war. Kasi ang rational kasi dito, pigilan mo siya, wag mong hintayin na dumating siya. Kaya yung Davao City Council, ganun ang kanilang, yun din ang kanilang objective. Kasi hindi mo kailangan maging malapit. Kasi one thing that we have to remember, if in any case the country would be in a war with any country for that matter, sabihin na natin, hindi lang po yung mga EDCA sites area ang apektado niyan, buong Pilipinas yan. Kaya ang usapin po ng no to war is usapin ng buong Pilipinas. At ako po'y natutuwa at nagagalak at kinukongratulate ko ang paninindigan ng City Council ng Davao City. Sana nga lahat ng councils ay maintindihan yung issue at sana nga susugan nila yung hakbang na ito ng Davao City. At iba pang mga, lalo na yung ibang civil society movement, yung mga communities natin sa Pilipinas, they need to do something. Huwag nating hintayin na magkaroon pa ng putukan before pa tayo manawagan. Kasi huli na po yun. Wala na tayong magagawa pag nandyan na. Ngayon ang panahon para sabihin natin sa gobyerno na ang buong Pilipinas, ang mga LGUs, ang mga communities, civil society ay hindi pumapayag sa ganitong polisiya ng current government. And we want it reversed as much as possible, the soonest possible time. Yun eh. Yun yung dapat nating panindigan at this time. Ma'am, ano pong masasabi ninyo dahil meron daw mga nag-react na itong ganitong panawagan, yung 'di ba, merong tinatag na coalition against nga dito sa gera. Nagiging na daw ng mga komunista raw, linyahan ng mga komunista. So kumbaga sila lang ba ang may karapatan na magsabi ng ganito? Yung ordinaryong Pilipino ba, hindi ba pwedeng magsabi na ayaw namin ng gera? Una sa lahat, kung babasahin naman ang konstitusyon, yung gera po ay hindi dapat na siyang itaguyod at isulong bilang polisiya ng ating bansa. Tama po ba, ma'am? Mali naman yun. Lahat na lang ba ng tao na, kumbaga,
nagsasalita against sa gobyerno, ibabox nyo na either traitor ka, komunista ka, or what. You should not box. Kasi ang usapin po ay hindi, it cut across different ideology, it cut across different gender, kung anong status mo sa buhay, kung anong pinaniniwalaan mo. Kasi pinag-uusapan natin is napupuntong gera na pinaplano ng Amerika against China. At ang ginagawang proxy ay ang Pilipinas. This issue cut across everything. And everyone in the country should be concerned. Hindi mo kailangan maging komunista, maging democratic or what para magsalita tungkol dito sa issue na to at manindigan na hindi dapat payagan yan. Isa pa, tama ka, nasa constitution yan at lahat tayong mga Pilipino may constitutional right to express our views about this issue. Yun nga yung mahirap binabox lahat na lang ng nagsasalita against government, ibabox mo, ipipaint mo into something para lang masabi, parang lang may masabi ka against that person or against this group. Hindi ho tama yun. Tignan nyo muna, before kayo mag-label, tignan nyo kung anong pinaglalaban, i-assess nyo at tignan nyo kung yan ay nakakabuti o nakakasama sa bansa. Pero as far as I'm concerned, when we say we want peace and we say we no to war, kahit balik-baliktarin mo ang mundo, it's good for the country, it's good for the world, and it's good for the region. Walang kahit sino sa mundo dito na papayag ng gera. Ang papayag lang ng gera ay yung mga taong medyo may problema sa pag-iisip, sa utak, at ang iba dyan ay may interest din at kumikita din sa gera. At alam natin, ng United States, they earn from this. They need war for them to, have big sales, yung kanilang industrial military complex, and pag lulugmok ang kanilang ekonomiya, they need these things for them to, get more money, more sales, good for their economy. But yung nasa tamang pag-iisip, hindi mo to gusto kasi ito ay distraction ng casualty nito. Casualty sa tao, casualty sa properties, casualty sa ekonomiya. Everything is just all about distraction. Who in this world na nasa tamang pag-iisip gusto ng gera? So ang sinasabi ko, wag niyong i-box yung mga tao na tumatayo sa tama kasi walang mali sa pagtayo sa no to war. At walang mali sa pagtayo ng we are for peace. And we want peace in our country, we want peace in the region, and of course we want peace in the world. Cliché man siya, but that is the truth. And that is right. So I don't agree with this. Kanina nga, si Sir Peter Moto, nagsalita nga siya doon Kasi sinasabi nga niya, hinahanap niya ang mga kasamahan niya before, na kung saan before, yun ang mga nagsasalita na no to imperialism, no to American militarization. Wala Kasi nga, ang sinasabi nga ni Sir Peter Moto, paano? Nandun na sila sa kaalyado na kasi sila ng gobyerno or ng mga certain personality ng gobyerno. Kaya hindi na sila, nagrararara. So ang nangyari, yung mga well-intentioned Filipinos, me, Sas, Harry Roque, Lorin Badoy, Peter Mutok, Peter Lavinia, and all others, RJ Avellana, at yung iba pang mga coalition at iba pang mamamayan na nandun, both online and on-site, nananawagan tungkol dito. Kasi alam natin lahat na ang gera ay hindi makakabuti sa Pilipinas. At ang kapayapaan ang kailangan natin panindigan at isulong. Now, kung kayo ay hindi naniniwala dito, may problema po kayo sa pag-iisip nyo. At baka hindi kayo nasa planetang Earth or baka galing kayo sa ibang planeta at hindi nyo naiintindihan kung ano ang importansya ng kapayapaan at ano ang importansya ng pagtutol sa gera. And nakikita mo ba, ma'am, kasi yung iba kasi parang parang natatakot na ba kung magganoon ng ganitong mga pronouncement kasi akala ko nung last election lang nauuso yung cancel, 'di ba? Ika-cancel ka dahil sa mga pahayag mo. Ang alam ko, ang bansa natin ay may demokrasya, may kalayaan ang bawat isa. Bakit na parang nauuso na at hindi pa nahihinto yung canceling? Yung cancel culture na yan ay para lang yan sa mga taong makitid yung utak. To be very frank, I'm not afraid of being cancelled kasi hindi naman lahat ng tao nabubulag or nababayaran para makita nila kung anong totoo. Kasi yun nga sinasabi ko, the Philippines pride itself to be a democratic country, upholding democratic rights.
At lagi pa nga natin kinokontradict yung sarili na ang sinasabi natin in contrast with countries like, for example, these countries, they are not democratic, we are democratic. But how can you be a democratic country when you cancel people who are just, having a different opinion other than your opinion? Hindi dapat Kasi it should be a market of ideas and market of opinions. Kaya yung mga taong yun na sila pa actually ang karamihan na sinasabi nila democracy, democracy, pero sila ang nagka-cancel. So anong democracy na sinasabi nila? Yun yung mga tao na napaka-hypocrite Sa akin kasi, I don't care if these people will cancel me. But I will stand on what I think is right and together with other people na kasama natin sa pagsusulong ng kapayapaan at no to war na advocacy. Kasi alam ko sa puso ko, sa utak ko, at kahit anong libro pa yan, nasa tamang lugar ako and I'm standing on the right side of history. So, wala akong dyan, hindi ako natatakot sa mga taong nagka-cancel at naninira at inaatake ka personally because of your views and your opinions. No, I'm not afraid of this. I don't care about them because I know myself and I know that there are people like me standing on this kind of advocacy at kasama kayo dyan, SMNI. Kaya kami lumalakas din ang loob namin dahil may suporta din kami galing sa inyo. Maraming salamat for that. Pero paano kung ang gobyerno mismo yung nagka-cancel? Ayun yun. Alam naman natin na nagka-cancel na. So, given na yun. Ang tanong na lang dito is how would you, play with the dynamics na meron? Kasi, paano hindi, gagawa talaga sila yun. Kasi ang tinatamaan kasi ng ganitong advocacy, sila din. So ang tanong ko lang sa kanila siguro dapat isipin din nila kung bakit maraming tao na ngayon, hindi lang ako ito marami ito na mga tao na they're right now waking up and seeing the reality. Kung ano talaga ang nangyayari sa bansa nila at kung ano ang dapat gawin at kung ano ang dapat panindigan. So dapat mag-isip din sila kung bakit may mga taong tulad ko at marami kami na ganito ang paninindigan. Anong nakikita namin? Baka kung mag-iisip sila, makikita nila kung anong dapat nilang baguhin at isaayos. Kasi may panahon naman para mag-ayos May panahon naman para baguhin ang dapat baguhin. Now, ang problema, kung blind sila and they're trying to be blind about these things and they're trying not to see this thing kahit na nasa harapan na nila, malaking problema yon. Kasi hindi nila mapipigilan ang puwersa ng mamamayan. Ang natin dito, habang ang mamamayan ay nakakakita na at nakikita nila ang nangyayari, may awakening na, may reflection na nangyayari, hindi nila mapipigilan ang puwersa ng mamamayan. That is something natural and that's something organic. Kaya ako, ang sa akin, I try to contribute humbly sa pagpapaliwanag sa mga issue na tingin ko ito yung dapat maintindihan ng ating mga kababayan. Hayaan na lang, kapag nakita at naintindihan ng ating mga kababayan ito, then let them decide what they think is right for the country and what is not. At yun na yun, nangyayari na yun. Makikita naman natin sa mga pagtitipon, sa mga rally, you can see people going there. So makikita, kanina nga na-shock ako, I'll be very frank, Admar and MJ, na-shock ako na ang daming tao dun sa on-site. On-site ng launch kanina ng coalition, ang daming tao, ang daming nag-sign ng manifesto. Sa online, kasi I was participating via online, ang daming tao na nasa online, umabot ng almost 100 people na usually, kapag nami-media forum kami, siguro mga 20, 30, hindi nga umabot minsan ng 30 ang nasa online, sa on-site marami-rami, pero this time around ang dami. Nasabi ko, na-assure ako sa sarili ko na, I think I'm standing on something right. And I'm not alone in this. There are other people who are now seeing it and trying to support and standing on the same thing that we're standing on. So alam mo yun, nakakataba ng loob at nakakadagdag ng pag-asa, nakakadagdag din ng motivation na, you just have to do what you need to do and contribute humbly on all of these things na nangyayari. At kahit gaano kahirap ang laban, kahit gaano kadilim ang paligid mo, dahil may mga kasama ka na tumatayo sa issue, kaya.
tuloy lang. Alam mo, yun yung message kanina kasi sabi ko, wow, hindi ko akalain na maraming tao online and on-site. Yun nga ang pinangamba ko kasi baka, ay, naku, baka mamaya wala na, konti lang. Pero maraming media din na nandun. May mga international correspondents. So I was really like encouraged and, you know, I was like, thank you Lord. Alam mo, yun lang nasasabi ko eh. Thank you Lord, thank you Lord. Andyan kayo para, you know, tulungan kami at gabayan kami. Kasi at the end of the day, hindi rin naman natin magkagawa yun kung walang gabay ang ating Panginoon. Ako naniniwala ko dun eh. I have my faith always in everything that I do. Prof, Secretary of State ng Estados Unidos, si Anthony Blinken ay nasa China sa kasalukuyan at maraming pag-uusapan at kabilang hindi nawawala yung dyan issue sa South China Sea at hindi rin nawawala ang kalakalan, business, negosyo sa kanilang mga napag-uusapan. Kumbaga mapapasana all ka dahil ang US pinaiiral pa rin siguro ang diplomasya dito sa China. While ang Pilipinas, di ko lang alam kung meron ba tayong kagaya nitong ginagawa ngayon sa China. Yung mga matataas na opisyal natin, pumupunta doon para mapag-usapan. Kasi nga, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos way before siya nanalo, hanggang sa nanalo siya sa unang bahagi ng kanyang termino, bilateral agreement, pag-uusap ng dalawang bansa. Pero sa mga pangyayari ngayon, parang hindi natin ramdam. Buti pa si US ay ginagawa pa rin yung diplomasya. Ano masasabi mo dito, ma'am? Ang United States at ang mga Amerikano, maraming delegation yan lagi sa Beijing, sa China. Ang dami. Every now and then, every other week or every 2 weeks, may delegation silang pinapadala. It's either trade delegation, financial delegation, or yung mga high-level delegation ng mga high-ranking officials ng mga politicians or businessmen. And even like ngayon na si Blinken nandito din. At ngayon kasi, the last 2 days, mayroon kang tinatawag na naval conference at ang venue niyan is sa Qingdao kasi 75th anniversary ng PLN, yung Navy ng China. So there's a big conference being attended by many countries across the world, yung naval officers ng maraming bansa kasama na yung United States. Part yun ng diplomasya. Part yan ng diplomacy eh. Pinag-uusapan yung mga issues na may kinalaman sa maritime dispute or territorial dispute na sa dagat. So may ganito. So ang United States na nag-attend din actually at nagkaroon din ng siguro ng bilateral talks with the Chinese counterparts about sa mga issues na ganito. At hindi lang yan ang pinag-uusapan nila ha. Karamihan din about trade and economics and business. Kasi kailangan ng United States ang China eh. Especially when you talk about economics at saka trade. So nag-uusap sila, tinatry nilang tingnan kung paano sila magkakasundo at paano nila isusulong ang bilateral relation nila. And even the militaries, high-ranking official of the Chinese and the Americans are also talking. Pero tayong mga Pilipino, ang Pilipinas, nakikipag-gitgitan ka sa China. Pero yung big brother mo, na laging sinasandalan mo, nakikipag-usap sa China and trying to establish good relations. So anong dating mo sa international community ng Pilipinas? Di para kang tanga, di ba? Ang nagpo-push sa'yo ng push, ginagawa kang pawn, nagipagmabutihan dun sa country na sinasabi nilang kaaway mo, pero ikaw, kinakaaway mo yung country na pinagpapabutihan nila, na gusto nilang maganda ang relasyon nila. So anong labas ng Pilipinas? To be very frank, this is very frank discussion. Hindi para kang tangent nun, hindi mo naiintindihan yung dynamics. Na at the end of the day, ginagamit ka sila, gusto nilang maganda ang relations nila, economic, trade, and even military. Tayo, gusto nilang hindi maganda ang relation with China. Bakit? Bakit ganun ang maging posisyon mo na sila ka gusto nilang maganda? Kasi nagpapagamit tayo. Ginagamit tayo, i-push yung agenda kasi itong Amerika, tricky din yung gumalaw. Yun hindi ko maintindihan. Bakit hindi ito nakikita? Na lahat naman, may news items naman na nangyayari talaga to. Bakit tayo hindi nag-iisip na sandali lang? Para tayong ginagawa tayong gago dito ng Amerika sa nangyayari. Madali lang po ba
babasahin yan. It's not rocket science. You don't have to have a PhD to know these things. So yun ang sinasabi ko, why do we have to put ourselves like a laughing stock of the world by appearing tangent in the international community? Hindi ko nga maintindihan. Dapat alam natin yon at gawin natin ang dapat. Hindi tayo pagtawanan ng buong mundo. Kasi yun naman talagang totoo eh. Diba? Opo. Prof, may naging pahayag din itong isang analyst. Sabi niya, basahin ko lang sa Twitter o sa X. Sabi niya, for 6 years, Duterte used fear to rule over us and undermine our freedoms. Period. Now, he and his pro-Beijing ilk want to use proxy war nonsense fear-mongering to make us surrender our sovereign rights in the West Philippine Sea. Resist daw and fight the disinformation. O ano masasabi mo dito, Prof? International relation. The South China Sea is disputed, for God's sake. When you say diplomacy and negotiation, that doesn't mean surrendering your sovereign rights. Mabuti nga naintindihan niya kung anong difference ng sovereign rights at sovereignty. At ang ginamit niya sovereign rights. Kasi lahat ng mga troll farms ng kabilang ibayo ang ginagamit sovereignty. At least dito, ang pagiging misguided niya medyo may correct ng konti. Okay, at ang pagiging stupidity may konting correct. Hindi ibig sabihin, when you do diplomacy, you negotiate, and you communicate properly with another country that is so big and more powerful than you, in reality, sinusurrender mo ang claim mo sa South China Sea. Hindi po. Nakikipag-negotiate ka lang because that is just one part of your bilateral relation with that country. And you have other parts of that bilateral relation like economic and trade. And kung intelligent ka and smart kang tao, you will not compromise economy. Because kapag na-compromise ang economy, buong Pilipinas guguho at babagsak. Wala tayong kakainin at maghihirap ang buong Pilipinas. Kasi that is a fact and a reality. So stupidity ay ang mga ganyang statement. At walang iniisip kung di manira lang ng tao, hindi nag-aaral. Ang advice ko sa kanya, mag-aral ka. Ako nga, halos buong buhay ko, inaaral ko pa rin yan eh. So ganyan po ang mga stupid na tao mag-isip. At sana po ang mga Pilipino, wag po tayong susugan ang mga stupidity. Kasi sa pagkakaalam ko, matalino ang Pilipino. So yun po ang masasabi ko dyan sa taong yan. Sorry magkataray ako kasi napupundi na ako sa mga ganyan nakikita ko sa Facebook eh. Parang hello. Yun po yung naging pahayag ni Prof kay Richard Haydarian. Fear. Haydarian po. Pero I have to be very frank about this. Sabi nun. Opo. Prof, at saka sandali lang may sandali lang hahabulin ko yung sinabi niyo, may fear ba during Duterte time? Tingnan mo nga, ang daming nag-criticize kay Digong, lahat na lang halos ng criticism, ginawa siyang jablo and everything ng kabila ng mga yelo. Diba? May pinasarabang, mayroon ba siyang kinasuhan na nagsabi sa kanya na, mamatay ka na lang Digong, ganyan. Kinasuhan niya? Mayroon? May pinatanggal ba siya ng mga official ng gobyerno or mga tao sa kung saan-saan na nagkikriticize niya? Wala. Everything was out there. Even nga si Maria Ressa, hindi nga, di ba? Nakakapagsalita pa rin and all eh. So paano nagkaroon ng fear during Duterte time? I really don't get it. But kung ang pagkaano nila yung drug war, ibang usapin yun. Kasi ang mga drug lords, mahirap na kalaban yun. Maraming armas yun. So you really have to use force to fight kaya nga drug war eh. So stupid naman kung hindi niyo yan maintindihan kung ano yung drug war, no? Opo. Prof, kumonsulta po si Senator Robin Padilla sa mga media kanina at pinatawag niya kung paano ba ang tamang pagbabalita sa mga issue sa West Philippine Sea, South China Sea. At nangako naman daw ang mga media na ibabalita ng tama ang mga issue sa pinagagawang teritoryo. And I quote, responsable, balanse, kumpleto ang mga balita hinggil sa mga update sa WPS. Ano pong masasabi niyo doon, Prof? Dahil
dito talaga nagkakatalo ang mga stasyon sa pagpupursige o pagpupursu ng mga linyahan para ipaliwanag po ang iba't ibang naratiba sa mga pinagagawang teritoryo. Okay. Ako, ito muna qualify ko yung answer ko dyan, no? Kasi ganito, sa isang media entity kasi, may mga boss, yung mga nasa baba, yung reporters, yung anchors and all, they would also have their own opinion about certain issue, and sometimes, kung anong inuutos ng nasa taas, hindi sila nag-agree, but at the end of the day kasi, they are employees, and you have to follow kung anong dictates at anong sinasabi ng nasa taas. So sometimes kasi yun yung nakagapos din kasi ang ibang media friends natin So sa akin kasi, pero ang ano lang naman dito is paninindigan na ang mga tao na nasa media industry, ma-columnista ka man, ma-reporter ka and all. Kasi lalo na yung mga reporter, no? At talagang kumbaga ang craft nila is dapat ang kanilang kumbaga ang kanilang trabaho talaga is mag-report. Kasi kung yun ang ang craft mo at yun talaga ang profession mo, journalist ka. Well, journalism ang pinapractice mo. May ethics kasi yan. Ano yung ethics doon? I-report mo kung ano yung totoo at maging factual ka sa pagre-report mo at maging balanse. Kasi yun talaga ang ethics ng journalist or nung nagpa-practice ng journalism. Now, kung masusunod yan, edi maganda sana. Pero may alam ko naman may iba na mga journalist na, alam mo yun, napipressure din at naiipit din. Kasi sometimes yung tamang gustong gawin, pero yun hindi i-approve din ng nasa taas, nagkakaroon ng problema. Pero at the end of the day kasi ang nasusunod ng nasa taas. At alam naman natin na karamihan ng mainstream media, yung mga nasa taas na mga decision makers, in most cases, some of them are pro-American, some of them are co-opted by the current government or some politicians. So, ang hirap ng dynamics din. Pero sa akin kasi, dapat sundan yung ethics ng journalism at ng mga journalist. Balanse, factual ang report at hindi nag-i-editorialize. Especially kapag news yan. Kasi news yan. Kami, mga kolumnista, we can be editorial. Pwede kayo mag-editorialize sa mga sinasabi namin kasi bakit? It's precisely because column yan opinion column yan. Pero even writing my column, I make it sure that my conscience is clear when I write my article. Kasi what's the point of writing if you don't say what you think is the right thing to say and the truth about an issue? What's the point? Diba? Why are you writing in the first place? Diba? To educate the public, to say the truth, and to explain an issue in a way that people will understand. Even lagi akong nag-iisip ng ganyan when I write every week for my column in Manila Times. Kasi yun naman talaga ang purpose kung bakit ka nagsusulat, especially on issues that are critical. Yun. So I just hope that more media people will follow the steps of SMNI. Opo, Prof. Ito pa, may mga update din sa balikatan exercise. Meron silang sinking exercise na gagawin at involved doon yung ating pong barko, abandoned Philippine Navy ship, yung pong BRP Lake Caliraya. At it so happened, Prof, na ito po made in China. At palulubugin siya sa balikatan exercise. Bahagi po siya ng sinking drill. At ang China dyan pumalag dahil kalain mo, practice, tapos ang pagpapraktisan, barkong made in China. The question, ito na naman, paborito nating tanong. Yung timing ba, Prof? Ano tingin mo? Talagang nanguurot, Parang nangahamon talaga Ano tingin mo dyan, Prof? Ang sabi, kasi na-post ko yan sa Facebook account ko, tapos ang sabi doon, parang hindi naman daw ito intentional, parang incidental lang, o parang hindi sinasadya. Sabi ko, really? Really? I mean, like on my mind, parang, ganito na ba talaga tayo sa Pilipinas? Parang, do you really think China will buy that kind of argument na, hindi ito intentional, nagkataon lang at hindi ito sinasadya? Do we really think that the Chinese are stupid not to see through things? Take note, we are just 100 years of our existence as a country and they have 5,000 years of civilization? Na lahat na ata ng nangyari sa mundo mula ng 5,000 years before until now, nakita na nila na involved na sila sa lahat ng world history part sila, tayo, hindi pa masyado.
So do you really think they will not see through things about this na, hindi, akalain, ano lang yan, aksidente lang, or hindi, incidental lang yan, hindi sinasadya, wala kaming ibig sabihin yan. Pero ang nakalagay doon, ang titirahin nila at ipapalubog nila, na nakalagay doon enemy, na parang yan ang symbolic ng enemy na titirahin, papalubugin, ang barko na made in China. Do you really think the world will buy that kind of argument? Really? Come on, give me a break. You don't need a PhD for that. Everyone knows kung ano ibig sabihin nun. Okay? At ano ang gustong iparating na mensahe nun. Diyos ko Lord, please lang. Hindi lahat po ng tao sa mundo ay may utak at nag-iisip. Especially ang China. Prof, Sedmar ulit, merong inaprobahan na ang Estados Unidos yung aid para sa Ukraine, sa Israel, and nabanggit din doon yung sa Taiwan. Ano sa tingin mo ang magiging implikasyon nito? Parang nawala. Yes, Prof. Yeah. Okay, ulitin ko lang yung tanong, Prof, ha? Nagkaroon kasi, inaprobahan ng Kongreso sa Estados Unidos yung aid para dito sa Ukraine. 95 billion US dollars ito para sa Ukraine, Israel, and Taiwan. Ano po ang magiging or posibleng maging implikasyon po nito? Ay nako, yan medyo delikado yan, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, no? Kasi ibig sabihin nun, ang Amerika ay sinusuportahan pa rin nila ang ongoing gera sa Ukraine versus Russia. So ibig sabihin, hindi pa yan matatapos. Kasi ang gusto kasi ng Global South, yung mga developing countries na apektado din sa Ukraine crisis is matapos na, magkaroon na ng political settlement, pag-usapan at de-escalate yung gulo at magkaroon ng peace deal. Yun yung gusto ng karamihan ng bansa sa mundo. Ang iilan lang naman dyan na ang NATO at saka yung United States, yung Western countries, ang gusto nilang susugan pa rin na bakbakan pa rin. So yung na-approval na funding, ano yan it's not a positive thing, to be very frank, for the world. Isa pa dyan is yung Israel. So ibig sabihin, ang panawagan kasi ng karamihan ng bansa sa gulo sa Israel at saka Hamas, na ngayon nai-involve ang ilang countries sa Middle East, especially Iran, is ceasefire. At saka, i-de-escalate talaga yung conflict kasi tumataas na ang human casualty sa part ng Palestinian and even on the part of Israel. So malaki na ang casualty mo in terms of humanitarian casualty. So yun ang panawagan na magkaroon ng ceasefire, de-escalate, tapos pag-usapan. Political settlement din kasi ang kailangan dyan sa Israel-Palestinian conflict. Pero kung ipupondohan mo ang Israel, di parang sinabi na lang ng United States na go lang. Gera lang tayo ng gera. Kasi ito may pera pa kami, punduhan namin yung, magsusupply kami ng mga weapons. Dito sa Taiwan, delikado yan. Kasi bakit? Ang Taiwan Strait is a flashpoint in the Asia-Pacific region. Kapag sinusugan mo na, sinabi mo, okay, ang United States magbibigay ng ganitong kalaking amount, especially in terms of weapons yan sa Taiwan, parang ini-encourage ng United States yung mga separatist elemento sa Taiwan na okay, now you have weapons. Mag-isip-isip kayo, pwede na kayong dahan-dahanin yung mag-declare ng independence. Once that happens, I'm telling you, there will be a military crisis in the Asia-Pacific region. And that is not good for the world, and that is not good for the Philippines. Kasi bakit? Kasi ang Pilipinas po may EDCA sites. Launching pad po yan or gagamitin yung military whatsoever ng Amerikano vis-a-vis Taiwan and vis-a-vis China. Kasi bakit? Kaya nga nandyan yan So that is bad for the country too. So yun yung mga dynamics na hindi ko naman maintindihan itong Amerika na lagi nang sasabi, we're democratic, we're for peace, we're democratic, we uphold the blah 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 freedom, blah 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 blah. And at the end of the day, they're financing countries to go lang sa gera. Bakit po? Kasi po, nag-i-earn sila sa gera. Kasi bakit? Yung mga binibigay, alam nyo, yung mga binibigay na pera na yan, na-approve ng Congress, ganito ang ibibigay sa Israel, ganito. Do you really think hindi binabawi ng ng United States? Hindi naman yan free Utang yan, babayaran yan pag natapos na ang gera.
Paano na lang kung lugmok na ang country tulad ng Ukraine? Kaya pa nilang bayaran yan? Siguro mga 50 to 100 years. Malulugmok pa lalo kasi babayaran mo yan eh. Hindi naman yan free eh. Lahat ng binibigay ng United States, hindi yan free, may kapalit yan at babayaran mo yan. Kahit dito sa Pilipinas, yung mga binibigay nila, huwag niyong isipin na lahat yan free. May kapalit yan. At ang pinakamasakit na kapalit sa Pilipinas is ang soberenya ng bansa. Yun ang masakit. Kapag ang soberenya mo na ang naiging exchange sa ganyang mga larangan at dynamics, parang sinabi mo na rin na sinuko natin ang ating independensya, edi wala na. Wala nang Pilipinas niyan. Diba? Ganon siya eh. Bakit hindi naiintindihan yan ng ating mga kababayan? Hindi naman yan rocket science eh. Ano yan eh? Common sense eh. Prof, siguro bilang panghuli na lang, kasi yung breakdown, batay dito sa mga report no, sa Estados Unidos, sa mga news reports, ang breakdown daw ng 95 billion US dollars na package na ito na pinasa, 61 billion dollars more or less mapupunta sa Ukraine, replenishing US weapons stockpiles. The overall amount provided to Ukraine for the purchase of weapons would be 13.8 billion dollars. Ukraine din makakatanggap din sila ng 9 billion dollars na economic assistance in the form of forgivable loans. About 26 billion naman pang-suporta sa Israel and humanitarian relief for people in Gaza. Pero magtutulungan nila yung Israel, magbibigay din sila dun sa Gaza. So mahihinto ba yung gera na yun? Diba? And nasa 8 billion dollars naman ang ibibigay na tulong sa mga US allies dito sa Indo-Pacific region ang pang-counter daw sa China. 3.3 billion mapupunta daw sa submarine infrastructure and development with an additional 1.9 billion pesos to replenish US weapons provided to Taiwan and other regional allies. So, hindi nabanggit yung Pilipinas, pero kasama siguro tayo sa regional allies, maaambunan ba siguro tayo ditong 8 billion. At saan mapupunta na naman? Sa armas na naman. Akala ko makakapagpamura na ito sa bigas. Ano masasabi mo dito sa breakdown? Based ito sa nakuha ko lang ito sa ABC News. Oo, ang breakdown niya, makita mo kung saan ang priority ng United States, 'di ba? Malaki ang binibigay nila kahit sa Ukraine, no? Kasi yun yung ano nila eh. Syempre, they're trying to weaken Russia as well. Kasi ang mahirap kasi diyan, to be very frank, hindi nila kasi yan eh, ang Russia is winning the war in Ukraine. That is really the real situation. So now, there are even countries in Europe na ayaw na nilang magbigay ng pera kasi wala rin naman nakapupuntahan. At, nananalo pa rin ang Russia at even then, ang economy ng Russia is getting stronger. Akala kasi nila mag-weaken. So ngayon, ang pressure kasi kay namba-blackmail din kasi yan si Biden ni Zelensky. So kung makikita mo, priority na lang yung Ukraine kasi kailangan nila talaga ipakita na hindi sila mapapahiya, natalo na naman sila. Kasi imagine that sa Afghanistan talo sila, sa Vietnam talo sila. Feeling ko matatalo din na naman sila sa Ukraine. We need to remember, Ukraine is a proxy war between Russia and the United States. Ang pawn dyan at ang proxy dyan, ang Ukraine. So yun. Priority nila. Then andyan ng Taiwan at dyan din ng Israel. Ngayon, ang dyan is mayroon silang pondong ilalaan sa Asia-Pacific region or Indo-Pacific na mga allies ng United States. At sino yung mga yon? Japan, the Philippines is included, South Korea, and even India, I think, is already, Australia, Asia-Pacific kasi ang pinag-uusapan. So kasama dyan. Pero ngayon, parang alam ko, ang Speaker of the House, nagpadala ng delegation sa United States trying to ask for some kind of assistance. At parang sinabi niya na mabibigyan daw ang Pilipinas ng ilang percentage dyan sa breakdown na yan or sa pera na yan. So ang tanong kasi dyan, ano ba ang ibibigay? Yung pera ba na yan ay para sa ikauunlad ng bansa dahil mapupunta yan sa agricultural development, magkapunta yan sa infrastructure development, mapupunta yan sa poverty alleviation program ng Pilipinas? Hindi eh. Armas yan eh. Weapon yan eh. Nabasa ko kasi yung niyan eh, yung parang batas. Kasi inapruban sa Kongreso yan eh. Weapons yan eh. Ang ibibigay sa iyo weapon, pero weapon pa rin yan. Kailangan ma-convertible into a weapon.
yan kasi ang tanong ko, ano ba ang kailangan mo sa weapon? Sino bang pinaghahandaan nating kaaway? Ang kaaway naman ng Pilipinas, insurgency local insurgency. Local, kaya ng ating AFP yan Hindi mo kailangan maghingi pa ng kung ano-anong mga high-level arms for you to fight the local insurgency kasi kaya ng ating AFP yan Pero ang tanong, bakit kailangan mo ng mga ng mga weapons? Ito ba'y makakain? Yan ba ay makakapag-solve ng mataas na inflation ng bigas, kuryente, at kung ano-ano pang problema ng Pilipinas? Hindi naman So hindi ko naiintindihan bakit parang si Speaker parang talagang pasalamat siya kay Austin at saka sa US na nabigyan at naambunan tayo ng pondo na to. I don't even see if it's good or that it's good. For me, it's like, oh my God. Yun ang reaction ko nung nabasa ko yung report Oh my God, I said. And so it begins. The militarization of the country continues. Yun ang reaction ko, to be very frank So sabi ko, nangyari na. So na tayo, hinihintay na lang natin ito yung eksaktong putukan. Imagine mo, Ukraine, may Israel ka, Iran is involved already. Anong hinihintay natin? Third World War? Ang ko nga okay, fine, may nangyayaring mga gulo dito sa mga sa mga lugar na to. Sana naman i-spare natin ang Asia-Pacific region. Huwag naman sana pati tayo. Kasi pag tayo pa sumali dyan sa gulo, wala na ang mundo. So, kawawa naman ang mga bata. Wala nang future. Alam mo yon? So, sa akin kasi ang concern ko talaga right now is that yung ating rehiyon. Sana hindi mangyari sa atin kung anong nangyayari doon sa mga ibang lugar na yan. At tingnan mo, sino ang common denominator ng mga gulo na nangyayari sa mundo ngayon? Sino ang common denominator? Isa lang na bansa, United States supported by its Western Alliance. Sino ang nagpupondo ng mga gulo sa mundo at the moment at magkikreate ng gulo dahil sa mga pondo na yan na puro armas? Isa rin lang ang common denominator, United States plus the support of its Western allies. Is it good for the world? No. It's good for our region? No. Is it good for the Philippines? Definitely no.